nangutang ako ng 30,000. 30,000. Hindi ko inasam, hindi ko pinangarap yumaman. Meron po ba kayong dream para sa inyo? After a year, kumita na tayo. Dapat wag munang bumili ng bahay. Lang yan eh. Pag lumalapit siya, dadamit ka. Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest with you, sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong sulit, lahat ay bibiin. We are very grateful ngayong araw na ito from America to the Philippines. Mai-interview po natin ang successful owner ng walang iba kundi nag-trending noong 90s and then 2000s at ngayon ay nasa market pa rin sila. Walang iba kundi ang Sutla Soap. Aalamin natin yung kwento after the success ng brand na ito. Tara, samahan niyo ako mga kamukha. Sutla Herbal Soap. Pampaputi, pampaganda. For my mom, Sutla Stringent. Handog ng Lederma. Sutla Soap, available nationwide. Andito na nga po tayo ngayon sa Villa Elizabeth, Tagaytay, Staycation Rest House. At ito nga po yung fruit ni Ma'am Elizabeth, ang CEO or founder po ng Sutla and Glocal Manufacturing. Pupuntahan natin, no? Parang ano pa tayo dito. Pagbuksan kaya tayo ni Ma'am. Hello po. Ay! Wow! Andito po! Hello po! Nice meeting you po, Ma'am Elizabeth. Welcome. Opo, magpakilala po tayo muna ulit sa ating mga kamukha po. Ako po si Elizabeth ng Glocal, ang founder ng Glocal Manufacturing Corporation, maker of Sutla, KSA Magic, Letouche, and other brands. Wow! Alam niyo po, unang pagkita ko palang mansyon na mansyon talaga siya. So this is really the fruit of your success po ng Sutla. Ngayon, since ito po ay parang pintuan at ito ay parang simula, gusto ko pong malaman paano po kaya muna kayo nagsimula? Actually, I'm a single parent. I work before as a teller and nagpunta ako sa abroad. But unfortunately, umuwi akong luhaan kasi nga may dalawa akong anak na maliit na bata pa sila and I have to go back to the Philippines. Pagbalik nyo dito sa Philippines, ano po ang nangyari? Pwede nyo po ba kaming kwentuhan? Mahilig ako magpaganda. Naisip ko lang na para makasurvive, mapaaral ko yung dalawang anak ko. So, nangutang ako ng 30,000. 30,000 pesos po. Oo, 30,000 so, start pesos. nyo or starting capital nyo po was 30,000 pesos. Ano pong nangyari doon sa 30,000 pesos? Tinuloy ko yung store ko ng skincare products. And one of the products, yung Astringent 3-2-1. Ako yung reyna ng Astringent before. Yes, based nga rin po sa research namin, kayo po ang nag-start ng Astringent here in the Philippines. Yes, Opo. yung mga Rejuve. Yes. Before, hindi yan rejuvenating facial toner. Ang tawag namin RFL, rejuvenating facial lotion. Talagang doon ako nakilala. From Astringent, makikita nyo, eto na, ang dami na mamaya pag-uusapan din Dito po ako natin. Ito ang Ito pinaka-start. yung, dito ako nagsimula sa Astringent number 3-2-1. Tapos yung nagtitinda ako, nagpe-facial ako. and then- Lahat? Yes, Wow. nagpe-facial ako. Kung 30,000 pesos, paano nyo po siya napalago? Siguro, basta lang ako nagsimula na hindi ko hinangad na lumaki yung business ko. Ang hinangad ko lang, pangkain ng anak ko at iniisip ko lang mapaaral lang. Yun lang yun. Hindi ko alam na lalaki pala. Dahil after that, inisip ko na magtayo at gumawa ako ng produkto na base sa Asian na skin, mga Pilipina, at sa akin, gusto ko talaga yung matry ko. Ako mismo may-ari, itry ko yung produkto. Doon nyo rin makikita na hindi lang kayo business owner, hindi lang kayo basta nag-business. Kung hindi, talagang sinusubukan nyo rin, inalam nyo rin, talagang may kasamang puso, kumbaga. Kaya siguro lumawak at lumaki rin po ang brand nyo.
Habang naglalakad po tayo, Ma'am Elizabeth, parang may nakita ako ngayon na parang ang ganda ng chandelier nyo po. Pwede nyo ba akong makwentuhan about itong chandelier na ito, no? Habang nagkukwentuhan na rin tayo at nagtutour dito po sa inyong rest house din po. Alam niyo ba, bata pa ako, pag Ayan. pumupunta ako sa mga hotels, tuwang-tuwa ako dun sa mga chandelier na naglalakihan, yung malalaking chandelier. Kaya yung first house ko na nabili ko sa Town and Country, after 4 years, yun. Naku, bumili ako ng chandelier. Kaya lang, ano yun, plastic sa Kwet ng baso. Pero tuwang-tuwa na ako. Opo, yes, parang ano siya eh, opo. Yeah, pero, well, nung eventually, after so many mga properties ko na, pinangarap ko naman na bumili ako ng chandelier. So, ito yung opo. pangarap ko. Para sa inyo, ano po ang nagsisimbolize ng chandelier sa buhay nyo po? Well, for me, talagang siyempre sa akin, it's the light, it's the success. correct. Ito yung Opo. liwanag ng buhay Ganda, ko. opo. You know, nakakaiyak nga eh. Dahil hindi ko inasam, hindi ko pinangarap yumaman. Opo. Hindi ko pinangarap maging negosyante. Pinangarap ko lang na makatapos yung anak ko, maitaguyod ko. Dahil nung umuwi ako galing ng States, wala akong job. This is not investment for me. Ito yung pangarap ko na natupad, na hindi ko alam na yung liwanag na yon na binigay sa akin ng Panginoon, ito yung nagsisimbolize na talagang I was blessed by God. Ang maganda rin po, no, yung nagsisimbolize din po ito na kayo nga, parang pag nakikita ko tuloy siya, parang kayo to, na nagbibigay liwanag rin kayo sa mga employees nyo ngayon sa Glocal, no? Oh yes, Opo. kahit umalis na ako, nasa States na ako, sila pa rin ang inaalala ko dahil sabi ko nga, siyempre tapos na yung dalawang anak ko, yun lang naman ang importante sa akin. Opo. It's just an apostolate now. Correct. Ang ganda. Yung mga natitira ko pang mga tauhan na mahal ko yan eh. Ngayon hindi na yung pera eh. Speaking of light or liwanag po, no, at pinag-usapan natin yung about sa dream nyo. Habang naglalakad po tayo papunta dito sa labas, halika po, ma'am. Okay? Ano po ang dream nyo pa? Well, May sa dream pa akin, ba kayo? Opo, Of opo. course! Wow, opo. Ang dream ko ay para sa mga apo ko, makita ko pa rin sila na successful sa buhay nila at makita ko pa silang nagtapos. 10 yung aking grandchildren. Napansin ko po yung mga pangarap nyo para sa iba na eh. Para sa Yeah. family, para sa mga employees. Yes, Ngayon, ay, opo. oo. At yung mga empleyado ko, yan talaga ang sentro na ngayon ng buhay ko. Apo ko at yung mga tauhan ko. Hiling ko pa rin sa Panginoon na yung mga tauhan ko na natitira sa akin, syempre gusto ko rin maging successful din Oo. sila at makapatapos din nila lahat yung anak nila. Meron po ba kayong dream para sa inyo? Ang Sa dream ko sarili na, po, opo. No, I mean, I'm already fulfilled. Wala na Oh, siguro akong content. mahiling sa Panginoon. Siyempre, gusto ko lang, yung health ko. Good health, Good correct. health na masaya and makatulong pa rin sa ibang tao. I want to be a blessing to others. Kaya po siguro talagang binibless din po kayo Yeah. kasi you are also a blessing to others. Kung makikita nyo po, no, ito ngayon, ito tanaw po natin, Yeah. very peaceful din. Parang it also Pwede bang symbolizes sa puntahan life. yun? Opo. Pwede mong lalakad Opo, ba mamaya. tayo? Opo. Ay, gusto nyo po ba? Sige, O, sige dito, po. para makita nyo. Pero parang You it know? symbolizes yung tranquility ng life nyo ngayon. Yung parang tahimik na rin po. Oo, tahimik. Lalo dito sa Opo. Tagaytay, ang ganda ng weather dito. Ito nga po ngayon, no? Ito na po tayo. May swimming pool pa. Kaya kung gusto rin po nilang i-book etong place na ito, available rin po. Well, yes. Yes. For staycation, saka yung iba ng events place, for yung simple lang. Dito po tayo sa likod ng family. inyong na ang ganda kasi. Oh, wow. Sabi lang, napapalagay ng tubig kasi Oo. gusto ko kasi, alam niyo ba, yung iba nagko-chlorine, sa akin. Kaya, palaging gusto ko fresh yung water. Aside sa mga product, pati pala dito, no, ina-apply nyo yung mga parang Yes, kasi Ano? yung mga apo ko, yung may allergy sila sa chlorine, yung mga chemicals. Kaya gusto ko palaging pinapalitan tubig. Although, ang mahal ng tubig dito sa Tagaytay kasi correct. hindi kami nawasa diba?
Ngayon naman po, paakyat naman po tayo, hagdan. Ito naman po ay nagsisimbolize ng parang naging successful na kayo, tapos naging okay na po kayo. Yeah. Ngayon, ma'am, ang tanong ko po, ano na po yung pinagkakaabalahan nyo sa buhay nyo ngayon? Bilang sinabi nyo nga po, kayo na po yung founder and then nag-retire na po tayo sa Glocal. Well, sa ngayon, nasa States ako. Ah, wow. Back and forth lang Opo, ako yes. dito. By the way, ang ganda nyo po dito. Oh, very pretty ni ma'am. Kabataan. Opo. That was 35 years ago. Opo. Yan. Nasabi nyo nga po na nasa Amerika na kayo. Ano po yung usual na ginagawa nyo po ngayon sa Amerika na? Ako, Opo. walang ginagawa kasi boring ang buhay. Opo. Siyempre, naguhula-hoop Ay, lang ako. hula hoop. Opo. Facebook, yun ang pinopost ko. Opo. Kaya siguro nang hinahanap mo ko. Opo, yes. Wala akong pinopost about sutla, about Yes, the product. correct. Kasi for 35 years, sawang-sawa na ako. Kahit nananaginip ako, napapanaginipan ko yung pagtitimpla ko ng cream, so timpla ng sabon, at pagbibenta, Opo. pag-meeting sa iba, na parang sawang-sawa na ako Correct. doon. Kaya for a change, ang ginagawa ko, eto, naguhula. Wow! Boring kasi. Opo. Lamig-lamig So, ito doon. yung parang pinagkakaabalahan nyo ngayon. Yes. Hula hoop po talaga. Okay, ngayon nga po, i-challenge po tayo ni Ma'am Elizabeth at papakitaan muna tayo ng paghuhula hoop niya. Sige nga po, Ito Ma'am. natutunan ko kay Gladys Reyes. Ayan. Sige po, medyo baka madali tayo dito. Oh! Hirap mag-ano Wow! Ganyan, ganyan. Patas yung kamay mo, patas-taas. Papataas-taas, ganon. Ganyan, tapos ganyan. Tapos ikot. Di ba? Ikot ka, ganyan. Wow! Alam nyo, kitang-kita po sa face nyo yung happiness, no? Yeah, Habang ganyan. nakakatuwa. So, ngayon po, ako naman. Sige, Tuturuan nyo po ako. 1 foot forward. Okay, 1 foot forward. Left foot behind you. Okay, behind. Tapos yung iyong hula hoop is parallel to the ground. Parallel to the ground. Then, if you want to turn to the right, ganyan, dito. Okay. Dito, ha? Sa the middle of your back. Okay. Dito. Then, diretso yan. And then, hahagis mong bonggang-bongga. Ganon. Hagis. Yan. Hagis mo. Yan. Ay, ang hirap. Mahirap po pala siya. Hindi, it's just a matter. Wait. Pag after 3 days, may muscle. You know, ano na. Pero, ang Parang biglang importante- kumabog yung puso ko. Ganito lang yon. Magmumove kang ganon. Ano yan? Forward, backward. Yes. Ah. Ganun ka lang. Ba't Opo. hindi yung ganun? Akala ko di ba pag ganun. Ganun pala, forward, backward. Alam mo lang kasi sanay na ako. Okay. And then, yan. Two. Hagis mo. Yan. Forward. Kayo. Ay, oo nga. Ganun ka lang, Pero Parang- ba't mababa yung Ganyan. sa akin, ma'am? Hindi. Pag lumalapit siya, parang ganun lang yan eh. Pag lumalapit siya, gaganon ka. Anong allowance? Matigas dapat ito. Yan. Oo nga. At tapos, itong Hindi tuhod, pala siya pa sexy, do not patigas. bend. No. Oo nga. Dapat patigasan ng katawan. Pero pag titingnan nyo siya, parang ang flowy ng itsura. Well, yung meron na kasing muscle memory. Hagis ng ganyan. Pag lumalapit, ganun ka lang ng ganun yan. Parang, Sige po, go! Ako, Go! Parang horsey-horsing ganyan. Pag bababa ka, ganun mo ulit. Ganun. Ayan, gusto ko na ganyan. Sige, ano na lang po. Ayan. Diba? Paarte-arte ka na. Oo. Akala mo magaling Akala ko ang dali, ako, kayo na lang magaling. po. Pero sa una, ganun lang ako. Ano ba yan? Parang, Parang pwede natin siyang i-relate sa business na Yes. hinga po muna tayo. Opo. yung determination. Opo. Tsaka hindi mo siya makukuha ng isang araw. It's not an overnight success. Correct. Opo, parang yun yung nakita ko Parang eh. pampaganda. Sabi ko nga, ang pampaganda is not an overnight success. Correct. Opo. Talagang gradual yan. Pero nakakatuwa rin po no, na makita na after the success of Sutla and other na mga products nyo, na ngayon parang eto nakaka-enjoy kayo sa life nyo. Well, siyempre, senior na ako. Tapos na Correct. siguro. Pero hindi po halata, no? Very pretty pa rin ni Ma'am eh. Ay, siyempre siguro anti-aging na ngayon ang ibibenta ko, di ba? Ayan, correct.
After 35 years po ng Sutla and Glocal ngayon, no, ano po siguro yung realizations nyo sa buhay, Ma'am Elizabeth? Well, sa akin, first, sa mga single parents like me, dapat wag susuko. Hindi yun ang katapusan ng buhay natin pag tayo na-separate. Just like me, yun ang naging inspirasyon ko, yung mga anak ko, na ipagpatuloy ko at magsumikap ako. Aww. At syempre, si Lord, yung blessings ko talaga. I want to be a blessings to others. Sa akin, I'm fulfilled, I am blessed. Kasi sa katulad ko na walang puhunan, 30,000 lang ang pera ko, separated pa ako, may 2 anak ako. Talagang sa akin, yung faith mo sa Panginoon, doon ka lang kakapit eh. Ang favorite verse ko is Philippians 4:19. Mula sa kayamanang di mauubos, ipagkakaloob ang lahat ng iyong pangangailangan mula kay Kristo Jesus. Maniwala ka lang. At talagang yun ang pinanghawakan ko. Alam ko, pinagpala ako ng Panginoon, ginamit niya ako para makatulong sa mga nangangailangan. Kaya, ganda. I want to be a blessing to others. Gusto kong makatulong habang ako'y nabubuhay. Ang ganda po. You are truly an inspiration po. Para namin siyang pangalawang nanay eh. Parang natural lang. Hindi siya talaga boss kung anuhin namin. Kasi para talaga siyang nanay namin. Siyempre, napaka-generous na tao. Hindi lang sa office, sa lahat ng production, empleyado na nasasakupan niya. Lang isang empleyado ng local manufacturing corporation, masasabi ko po na ang aking amo o boss ay napaka-mabuting tao. Nagbibigay po siya ng inspirasyon sa aming lahat, sa aming mga empleyado at saka yung mga kliyente rin po namin. Tinutulungan po niya kami sa maraming paraan, pero may limit. Instead na bibigyan niya kami, madalas tinuturuan niya kami ng ibang paraan para mas namin, para ma-improve yung kakayahan po namin. Yeah, Ngayon po, I'm sure na maraming na-inspire, maraming ngayon nag-aasam nga rin po, at maraming syempre ngayon ang nahihirapan pa rin po sa kanilang mga business. Ang question ko po siguro sa inyo for our last po, no, ano po yung advice nyo sa mga aspiring, sa mga nahihirapan na mga business owners po? Well, una, like my product, dapat effective. Hindi lang effective lahat kasi effective eh. Lahat ng nakagagandang produkto, kagaya namin, ng pampaganda, nakakaganda. Lahat ng pampaputi, nakakaputi. Ang importante, safe. At pagka tayo nagninegosyo, first, talagang huwag susuko. Huwag tayong susuko. At ang advice ko din sa mga halimbawa, after a year, kumita na tayo, dapat wag munang bumili ng bahay. I started with 30,000. Talagang, syempre, bumili lang ako ng sasakyan kasi kailangan ko yon, But then, wag muna tayong bumili ng bahay, nag-i-invest ka agad ng mansion, bili ka agad ng bili, until finally, magugulat ka na hanggang ngayon na lang pala yung negosyo. Kasi sa negosyo may ups and down. May trials din, di ba? Kaya sa simula, dapat, ang inisip ko nun, dapat liquid ako. Who knows, after a year, wala na akong negosyo. After a year, di ba? Hindi na pala kagaya ng nasa taas ka. Bigla na naman palang may pagsubok. So ako talaga, inisip ko munang kumita ng kumita, saka na lang yung bahay. Saka na lang yung mga mansion, yung mamamahaling mga sasakyan. I only bought my, expensive car kasi yun naman, kailangan ko para sa negosyo ko. Hindi ako bumili ng alahas na mamahalin. Sa ngayon naman, di na natin kailangan kahit nga fancy, di ba? Correct. Pwede na rin yun. Importante, at ang sekreto ng negosyo, yung longevity. At syempre, marami na nagsulputan. But the more, the merrier. Mas marami, mas maganda dahil mas marami pagpubutihin pa natin ang ating produkto. Dahil 100 million plus ang mga tao, di ba? Makakuha ka lang ng 5% yan, di ba? Malawak ang negosyo. Ang importante lang, sipag, tiyaga, huwag tayong susuko. At ang importante, yung nasa taas. With that, maraming salamat Yeah. po, Ma'am Elizabeth, sa
nagpapa-unlock po sa amin dito Ay, sa naku, show I'm po so natin. thankful dahil since 2000 yata, wala akong interview na wala na kasi hindi na ako pampaganda. Hinanap mo ako, hinanap Thank you mo ang po. sutla, Opo. di ba? At nakita mo ako naguhulog, di ba? At naghanda ako para sa'yo kasi since birthday ko, Wow, sa birthday. February 16th, you're my special Opo. guest. At 35 years ng Glocal. Glocal. Kaya bilang pasasalamat natin, Thanksgiving, at ikaw, hinanap mo sa akin, Lawrence, ang ganda mo. Di ba? Malasot lang Kutis. kutis. Yun na, di ba? Maraming salamat at welcome to Yes po. Villa Elizabeth. At maraming Tagaytay. salamat din po. Thank you po ulit, ma'am. Thank you.